Alulong sa hating gabi. Magandang araw sa inyong lahat, Sitio Pangil Community. Sa araw na ito ay samahan niyo na naman akong pasukin ang mundo ng mga nilalang na tinatawag nating aswang. Sa pamamagitan ng kwento mula sa mga tunay na taong nagpapadala sa atin ng kanya-kanya nilang mga karanasan. Kaya naman, halina't samahan niyo akong pakinggan ang mga kwentong hatid sa atin ng ating mga letter sender for today. Team Planning. Magandang gabi po sa inyo, Sitio Pangil, lalong-lalo na po sa bumubuo ng channel na ito. Please just call me Lady Miwa bilang pagtatago ng tunay kong identity para na rin sa sarili kong privacy. Ang kwentong ito po ay hango mismo sa totoong mga pangyayaring naranasan ko at naganap noong March 2008 sa isang liblib na baryo sa Batangas. Nasa 3 taon ako noon sa pagtuturo sa ESS Maine at isa akong guro sa asignaturang Catholic Christian Formation. Patapos na noon ang school year at bilang paghahanda sa susunod na taon, ang subject area coordinators namin ng grade school at high school faculty ay nagplano po noon ng isang overnight stay sa Batangas para sa aming team planning. Biyernes ng hapon umalis ang aming grupo lulan ng 2 van pagkatapos ng aming mga klase ng araw na yon. Masaya at excited kaming lahat dahil makakapag-relax kami kahit overnight lang. Pinuno ng masasayang kwentuhan at tawanan ang loob ng van na sinasakyan ko dahil naroroon ang madadaldal, kwela at mahilig magpatawang mga kasamahan ko. Sa pagkakatanda ko, walang natulog sa amin habang nasa biyahe kami, Sir Jupiter. Sinabayan pa ng ganda ng panahon ang masaya naming pagbibiyahe kahit pa medyo may kalayuan ang pinuntahan naming lugar noon. Parang nasa pinakadulong bahagi na ata yun ng Batangas sa sobrang layo. Pasado 7:00 na noon ng gabi nang marating namin ang lugar na pagdarausan ng aming team planning. Kaya lang daw, bago pa man kami tuluyang makababa sa aming mga sasakyan, ay umulan ng medyo may kalakasan. Dahil tinted ang mga bintana ng aming van, hindi ko masyadong napansin ang kadiliman ng paligid sa labas ng sasakyan. Wala rin akong maaninag na liwanag sa paligid dahil walang mga poste ng kuryente at sadyang magkakalayo ang mga bahay at parang wala rin kaming nakitang tao sa labas. Dahil lumalakas pa ang ulan, hindi muna kami pinababa sa van. Si Sir Jay, isa sa mga coordinators namin na nasa kabilang van na siyang may contact sa may-ari ng resort house na aming tutuluyan, ang kauna-unahang bumaba sa van nila upang i-check ang resort. Nagkakatakutan pa kami ng mga kasama ko noon sa loob ng van habang naghihintay sa pagbabalik ni Sir Jay na buong tapang na lumabas at sumugod sa kadiliman at ulan. Sabi ng isa sa mga kasama ko sa sasakyan, paano raw kung sa harap ng van namin ay lumitaw bigla si Jason ng Friday the 13th? Kung ano-ano pa ang mga sinasabi niya, kaya nagkakatakutan na talaga kami noon.
At dahil may mga kasama pa kaming mga Becky sa loob ng van, sobrang ingay na talaga ng mga tilian. Sobrang ligalig naming lahat. Palibhasa nga kasi ay nakalabas kami ng school at pansamantalang nakalaya sa stress ng pagtuturo. Makaraan ang ilang minuto, bumalik na si Sir Jay sa van nila. Nakatalukbong pa rin ng jacket ang bumbunan niya at inabisuhan ng mga kasama niya sa van na maghanda ng bumaba. Ganon din naman ang ginawa niya sa amin. Ilang saglit pa, isa-isa na nga kaming nagsibaba. At ang kaninang maingay na tawanan at takutan ay bahagyang nabawasan ng tumambad sa aming mga mata ang isang nakakagulat na tanawin. Sa papasukan naming resort, sa entrada pa lang, ay may malaking puno na ng akasya. Halos liliman nito ang bakuran ng resort na walang ilaw ng mga oras na yon. Kapag dakay gumuhit ang isang matalim na kidlat sa kalangitan, kaya naman nakita namin ang panglabas na istruktura ng resort house na yon kahit papano. Para itong isang malaking bahay kubo. At dahil kumidlat nga ulit, nagsiksikan kami sa kinatatayuan ng mga kasama kong babae. Ganun na lang ang panggigilalas namin nang sa muling pagkakataon ay kumidlat ulit. At tumambad na sa aming harapan ang isang kubang lalaki na medyo deformed din ang mukha. Parang si Hunchback of Notre Dame, ang nagpakilalang caretaker ng resort house. Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa ng mga sandaling yun dahil ang dalawa naming kasamang Becky ay napatili at napasiksik din sa aming mga girls. Nagsorry sila sa kanilang naging reaksyon dahil sinaway rin sila ng ilan sa kasama namin. Maya-maya pa'y nagsalita na si Kuya Caretaker. Ang sabi niya ay pasensya na rin daw at wala raw silang kuryente ng mga sandaling yon. Tapos pinapasok niya na kami sa loob dahil lumalakas na talaga ang ulan. Napakagalang naman niya. Wala kaming masabi tapos nakangiti pa siya lagi. Kaya lang hindi ko maiwasang maisip noon na parang sa shake, rattle and roll ang eksena naming yun. Ang eerie ng resort at hindi maipaliwanag ang katahimikan. Tanging ang maririnig lamang ng mga oras na yun ay ang malalaking patak ng ulan sa lupa, mga kuliglig sa mga puno, at ang tunog na nililikha ng kidlat at kulog sa kalangitan. Kahit walang nananaway sa amin, kusa kaming tumahimik at mahinang nagpulong-bulungan. Pinag-uusapan namin noon kung gaano ka-creepy yung lugar. Hanggang sa sinaway na kami ng isa pang kasama naming Becky na tawagin na lang natin bilang Sir A. Ang sabi niya pa, wag daw kaming maingay dahil may nasisense daw siyang hindi niya gusto. Sabi naman namin sa kanya ay huwag siyang manakot, pero talagang pinanindigan niya pa rin ang sinabi niya. Pinaalala niya pa nga po sa aming co-teachers niya noon na nakakakita raw siya ng mga bagay na hindi nakikita ng normal na mga mata tulad ng ikinwento niya sa amin noon. Yes, hindi po ito ang unang pagkakataong nasabi ni Sir A ang tungkol sa kanyang third eye. Sa katunayan, maraming beses na rin kaming nagkasama at naikwento niya na iyon sa amin noon pa. Very prominent ang dalawang nunal sa loob ng mga mata ni Sir A. Kaya naman siguro, sobrang linaw ng mata niya
pagdating sa mga elemental. Ang dami niyang bilin sa amin noon. Huwag kayong lalayo sa akin. Huwag kayong magtuturo kahit saan. Basta diretso lang ang lakad. Lakad lang. Mga ganung bagay ang sinasabi niya sa amin na lalo lang namang nakadagdag sa takot namin noon. Kaapit-kapit kaming naglalakad papasok ng resort house. Sa unang tingin mula sa bakuran, isang malaking bahay kubo lang kung titingnan ang tutuluyan naming yun. Pero pagpasok namin sa loob, mas malaki pa pala ito dahil meron pa itong mezzanine. Agad kaming iginiya ng caretaker sa tutulugan naming mga kwarto. Sakto rin naman habang dahan-dahan kaming naglalakad at nagpapalingalinga sa loob ng maluwang na bahay kubo, biglang nagkaroon ng ilaw. Noon din ay napansin naming maraming kwarto sa loob ng bahay at kapansin-pansing madilim talaga sa loob. Gawa ng kulay ng mga dingding at muebles doon. Dark reddish-brown ang kulay ng bahay sa loob at labas, pati na rin yung mga antigo na yatang muebles na naroroon. Hiwalay daw ang kwarto ng mga babae sa mga lalaki, sabi ng caretaker habang isa-isa nitong ina-unlock ang mga seradura ng pinto ng mga kwarto. Pumili na lang daw kami kung saang kwarto namin gustong matulog. Nagpunta naman kami ng mga kasama kong babae sa unang pinto, malapit sa bungad ng main door ng bahay. Pagpasok sa loob, tumambad sa amin ang 3 malalaking mattress. Ang isa ay malapit sa pinto. Ang isa ay katabi ng malaking bintana. At ang isa naman ay katabi ng dingding at katapat ng kutsong malapit sa malaking bintana. Ilang sandali pa pumasok din sa loob ng kwarto si Sir A. Tinanong ko naman siya kung bakit sinusuyod niya ng tingin ang buong paligid. Pero imbis na sumagot ay tinanong niya rin kung okay daw ba kami doon. Sabi naman namin ay oo. Pabiro pa nga namin siyang inalok na doon na lang din matulog dahil pare-pareho naman kaming girls. Tatawa-tawa pa siyang sumang-ayon, kaya lang kapag kadakay, naupo siya sa gilid ng isang kutsyon at nagpatuloy sa pagtatanong. Sino raw ang matutulog sa tabi ng bintana? Dahil sa tanong na yun ni Sir A, walang nakasagot kaagad sa amin. Wala rin tuloy gustong pumwesto sa tabi ng malaking bintanang yun. Sabi naman ni Sir A, basta wag na lang daw naming bubuksan ang bintana. Wag daw kaming sisigaw. May nakita raw kasi siyang entity sa labas kanina. Malapit daw doon sa bintanang yun. Nagimbal kaming 5 girls sa sinabing yun ni Sir A, kaya naman napagdesisyonan kaagad ng 4 sa amin, kabilang na ako, na matulog malayo sa bintanang yun. Ganun pa man, isa sa amin ang matapang na nagsabing huwag daw kaming nagpapaniwala sa ganun. Para walang away, doon na lang daw siya matutulog. Solo niya pa raw ang kama. Kaming 2 naman ng isa kong co-teacher ay nag-iisip ng lumipat ng ibang kwarto. Pero bago pa man kami tuluyang lumipat ay nagpatawag na si Sir J ng dinner. Mabilis ang mga pangyayari. Pagkakain namin, nagpulong kaagad kami sa labas ng resort, sa isang veranda, malapit sa pampang. Dinig na dinig namin ang paghampas ng mga alon sa dalampasigan habang kami ay nagpupulong para sa aming mga plano sa susunod na school year. Ni hindi namalayan ang bawat isa ang paglalim ng gabi dahil sa mga makabuluhang diskusyon at ang paglapit at pagdami ng mga aso sa paligid
ng veranda. Isa sa male teacher ng high school ang biglang nakapansin na parami na raw ng parami ang mga aso. Saan daw kaya nanggagaling ang mga yun? Naagaw kasi ng pag-alulong ng isa sa mga ito ang atensyon niya. Kahit nga ako ng mga sandaling yun ay kinilabutan ng matindi dahil sa ginawa ng aso. Nang lumaoy tumayo si Sir Jay, nagsindi ng sigarilyo at nagsabing malalim na raw ang gabi. 12:00 na pala. Baka naiingayan na raw sa amin ang mga aso. Pack up na raw kami at bukas na lang ulit dahil baka mamaya ay may marinig na raw kaming pumapagaspas. Pabiro pa nga niyang ginaya yung huni ng mga manananggal sa pelikula. Palibhasa'y mga puyat, kinabukasan itinanghali kami ng gising. At dahil after lunch ay uuwi na rin kami, sinulit na namin ang pagkakataong magtampisaw at maligo sa magandang dagat ng resort na yun. Malakristal sa linaw ang tubig dagat, Sir Jupiter. Pero habang nagkakasiyahan kami, sa di kalayuan naman ay may mga taga-baryo na nanunood sa amin. Parang mga waring nagmamasid at nag-aabang sa amin. Andong magbigay kami ng babala sa isa't isa at mag-usap ng tamang gagawin kung sakaling may sumalakay sa amin. Kahit na siyempre ay mga natatakot kami ng mga sandaling yun. Dahil sa pagkailang namin sa panonood ng mga residente sa amin, napilitan kaming umahon agad at magbanlaw. Nang sumapit ang pananghalian 11:00 ng umaga, nagkasya kami sa pagkain ng mga inihandang putahe ng aming mga kasamahan. Ang inihaw na liempo, ang star ng tanghalian. Kaya naman hindi na kami nagtaka kung bakit nagsilabasan na naman ang mga asong lumapit sa amin sa veranda kagabi. Ang nakapagtataka lang talaga noon dahil walang mga tao sa paligid. Walang kalapit na mga kapitbahay. Kaya nagtataka talaga kami kung saan nanggagaling ang mga asong ito. Sinubukang bigyan ng ilan sa amin ang mga asong naglalaway ng liempo. At sa tuwing naghahagis ang ilan sa co-teachers ko ng karne, ay tila baga lalong dumarami ang mga aso sa paligid at lalong naglalaway ang mga ito. Ang ibang aso pa nga'y sumasampa na sa loob ng veranda habang ang ilan sa kanila ay nag-aaway-away sa inihahagis na piraso ng mga liempo. Kaya naman nagkasundo ang lahat na tapusin na kaagad ang tanghalian at huwag nang bigyan ng pagkain ng mga aso. Tutal wala na rin namang ibibigay pa sa kanila. Pagkakain ng tanghalian ay nag-impake na ang lahat at mga bandang 2:00 na ng hapon nang lisanin namin ang resort. Pero habang binabagtas namin ang daan palabas ng baryo, meron pa kaming mga napansin. Matataas pala ang talahib sa lugar na yun. Bibihira ang mga bahay. Kung meron man, mga ilang metro lang siguro ang layo ng mga bahay sa isa't isa. At ang mga tao kapag dumaraan kami, hindi sila makatingin ng diretso. Pa-side glance ang tingin nilang lahat. Kapag lumalagpas kami sa mga residente ng baryo, napapansin namin sa rear view at side view mirrors ng van na lumalapit sila sa isa't isa at tumitingin ng masama sa amin na tila baga meron kaming ginawang masama. Mahigit kumulang 1 oras ang inabot bago kami nakaalis sa baryo. Ang sabi pa nga ng driver namin ay naligaw daw kami. Ang sinusundan naming van kung saan lula ng high school faculty kasama si Sir Jay ay naligaw ng daan palabas. Mahirap mang paniwalaan pero pati mga kabataang nadaraanan namin sa baryo ay walang eye contact sa amin.
Pero kapag lalagpas na ang sasakyan sa kanila, ay saka sila titingin ng masama. Mahigit 3 oras din ang biniyahe namin pabalik sa Las Piñas kung saan kaming lahat ay naninirahan, maliban kay Miss Tin na taga Anilao, Batangas. Hindi na muna siya umuwi ng Anilao dahil maglalaba pa raw siya sa boarding house niya sa Las Piñas. Kinalunesan ng umaga, isang kakilakilabot na revelasyon ang isiniwalat sa amin ni Miss Tin. Ang sabi raw ng tita niya bakit daw kami pumunta sa lugar na yun. Buti raw at walang kinuhang alay sa amin. Nangingilid pa ang luha sa mga mata ni Miss Tin habang nagkikwento. Ang bayan daw pala kasing yun na pinuntahan namin ay tinuturing bilang bayan ng mga aswang. May mamamatay. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Charlize at gusto ko rin sanang mag-share sa inyo ng sarili kong experience. Isa ito sa pinaka-hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko, Sir Jupiter. Kaya naman hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang nangyari. Summer yun ng taong 2003. Teenager lang ako noon at bakasyon namin sa eskwela. Kaya naisipan po naming dumalaw ni Mama sa lola kong taga-Capiz, na alam naman nating lahat na binansagan bilang the Aswang Capital of the Philippines. Pero kahit na marami kaming naririnig na usap-usapan noon tungkol sa mga aswang daw na namumugad sa lugar namin, ang buong pamilya namin ay hindi naman po naniniwala doon. Since wala pang ni isa sa amin ang nakakita mismo ng aswang, hanggang sa isang pangyayari po noon ang gumimbal sa angkan namin. Doon kasi sa lugar namin sa Capiz ay nasa iisang compound lang nakatira ang karamihan sa pinakamalalapit naming kamag-anak. Kaya naman nang dumating kami ni Mama, ay sinalubong agad kami ng mga pinsan niya. Kabilang na ang aking tita Teresa na ng mga panahong yun ay 4 na buwan na palang buntis. Na napagalaman pa naming nag-iisa lang daw sa bahay niya dahil kababalik lang sa abroad ng kanyang asawang OFW. Nag-alala pang si Mama sa kanya nung una. Pero ang sabi naman ni Tita Teresa ay ayos lang daw yun dahil katabi lang naman ng bahay niya ang bahay ng kanyang mga magulang at madali na lang niyang tawagin ang mga ito kung sakaling magkakaroon man siya ng emergency. Katapat naman ng sa kanila ang bahay ng lola ko. Isa pa, hindi naman siya malaking magbuntis kaya hindi siya hirap. Sa totoo lang, para nga lang siyang busog kung titingnan dahil talagang maliit lang ang tiyan niya. Katwiran niya pa, kasama niya naman daw yung alagang aso niya. Isang askal na iniwan daw ng asawa niya bago siya umalis. Medyo inis nga ako sa asong yun kasi panay ang alulong nun gabi-gabi. Simula nung dumating kami. E ayon sa paniniwala namin, malas daw yun. Indikasyon daw kasi yun na may mamamatay sa paligid. So yun na nga. Siguro mga 1 week pa lang kami ni Mama doon nang mangyari ang nakapangingilabot na pangyayaring ito. Linggo ng gabi yun. Tandang-tanda ko pa dahil galing kami ni na Mama sa simbahan at pamamasyal.
Kaya pagod kaming umuwi ng bahay ni na Lola at maaga kaming nakatulog. At hindi na nga nakapaghapunan. Pero mga bandang 10:00 ng gabi ay nagising kami ng isang malakas na sigaw. Ang narinig namin mula sa katapat naming bahay, doon mismo kina Tita Teresa. Bigla kaming napabalikwas lahat ng bangon. Sa salas kami natutulog ni Mama noon kaya madali kaming nakasilip sa bintana. At nakita namin yung isang napakalaking ibong itim na lumilipad palayo ng bahay ni na Tita Teresa. Nakasalampak sa lupa yung isa pang pinsan ni Mama na puno ng takot ang mga mata habang sinusundan ng tingin yung nakita niyang malaking ibon. Talagang naglabasan kaming lahat noon. Yung ibang mga tito ko naglabas ng itak. Yung iba kumuha ng malaking bato at sinubukang batuhin yung malaking ibong parang bigat na bigat pa sa sarili kaya hindi makalipad ng maayos. Sabi ko nga kay Mama noon, hindi naman kako ibon yun eh. Nang matitigan ko kasing maigi yung lumilipad na nilalang, nakita kong may braso yun. May tuhod. May mga kamay na may mahahaba pang kuko at nakayup-yup lang habang lumilipad. Gamit ang pakpak niyang hindi ko mawari kung anong hitsura. Para kasi yung malalaking palikpik ng isda. Ang sabi naman sa akin ni Mama, hindi nga raw ibon yun dahil aswang daw yun. Medyo naghi-hysterical na siya at agad niyang minanduhan yung iba pa niyang mga pinsan na akyatin na si Tita Teresa sa bahay niya dahil nakita rin ni Mama noon. Natanggal na yung steel matting na nagsisilbing harang sa malalaking bintana dun sa second floor ng bahay ni na Tita Teresa. Pero pag-akyat ng isa sa mga tiyuhin ko, Sir Jupiter, halos manlumo kaming lahat nang marinig namin ang alingaw-ngaw ng sigaw niya. Napaluhod pa si Mama noon sa lupa habang namumutla nang sabihin ng tiyuhin kong patay na raw si Tita Teresa. Naliligo po sa dugo si Tita Teresa. Hindi na siya humihinga. Nakita ko ang hitsura niya dahil nang umakyat si Mama sa bahay niya, ay sumunod ako. Halos bumaliktad po ang sikmura ko nang makita kong sobrang dami talaga ng dugo sa kama. Wakwak ang tiyan ni Tita Teresa. Wala na po ang fetus sa loob ng tiyan nito, Sir Jupiter. Tapos ay nakalawit sa puwerta niya ang tila kaputol na bahagi ng umbilical cord ng bata. Nakamulat pa nga po ang bangkay ni Tita Teresa. Gulat ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nanlalaki ang mata. Hinding-hindi ko makakalimutan ang hitsura niyang yun dahil napakabrutal ng nangyari sa kanya. Kumalat po noon sa lugar namin ang nangyari sa kanya at marami ang naghinalang aswang nga ang may gawa nun. Kahit na pinipilit sa amin ng mga pulis na lumalabas daw sa investigasyong pagnanakaw daw ang motibo ng pagpatay kay Tita Teresa. Nawawala raw kasi ang mamahaling kwintas ng tiyahin ko na ayon pa sa mga kamag-anak namin ay ibinigay pa sa kanya ng asawa niya noon bago sila ay kasal. Pero kami ni Mama, naniniwala po talaga kaming aswang ang may gawa nun sa kanya. Isang aswang na maaaring malayang nakakapasok sa bahay niya, Sir Jupiter. Pagkatapos po kasi ng nangyari kay Tita Teresa,
ay wala na ring ni isa sa amin ang nakaalam kung saan napunta yung alaga niyang aso. Yung askal na inampon ng asawa niya na palaging umaalulong. Malakas po ang hinala namin ni Mama na yung asong yun ay isa ring aswang na pumatay sa aking tiyahin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang pangyayaring ito sa buhay ko, Sir Jupiter. Hanggang ngayon, sa tuwing maaalala ko ito ay hindi ko pa rin maiwasang matakot. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito, kahit na napakaiksi lang. Ako po ulit si Sir Liz. At hanggang dito na lang. Nakaw. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong channel. Magandang araw na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Romy, 20 anyos, kasalukuyang narito sa Quezon City. Pero sa Davao po talaga ako lumaki. Sir Jupiter, ang ikikwento ko po ay hindi ko personal na karanasan, kundi sa aking tiyuhin. Tawagin na lang natin siyang si Tito Dennis. Siya po ay may kapansanan sa pag-iisip. Hindi naman po siya bayolente, pero madalas po siyang tulala at hindi makausap ng maayos. Ganoon po ang kilos ni Tito na kinamulatan ko. Kaya naman, hindi ko maiwasang magtaka at mapatanong tungkol sa kanya. Paslit pa lang ako, tinatanong ko na si Mama. Pero kailan lang po na kinuwento sa akin ng buo. Sabi niya, hinintay lang daw niya ang tamang panahon na maging handa ako sa mga maririnig ko. Tama nga si Mama. Hindi ko halos mapaniwalaan ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Tito. Sa totoo lang, maging si Mama na kaisa-isang kapatid ni Tito, di pa rin lubos mapaniwalaan ang nangyari hanggang ngayon. Sabi ni Mama, 1988, nang biglang mawala si Tito Dennis. Madalas naman itong hindi umuwi, lalo kapag kasama ang mga barkada o pag galing sa pagnanakaw. Ngunit sa pagkakataong iyon, inabot ng halos 5 taon bago ito nakabalik. Opo, Sir Jupiter. Isa pong pusakal na magnanakaw si Tito. Hindi ito nakukontento sa mga binibigay ni na lolo't lola. Kahit may pera naman, palagi pa rin itong nanloloob ng mga bahay at nangunguha ng mga kung ano-anong gamit. Mamahaling sapatos, damit o alahas, basta kung anumang matipuhan niya, kinukuha niya. Kaya nang hindi ito makauwi, nag-alala si na Mama na baka napatay ito ng isa sa kanyang mga nabiktima. Gayunpaman, hindi ito agad natagpuan o kahit ang katawan na lang nito. Lumipas pa ang maraming taon bago may nagbalitang nakita raw ito sa may kalayuang probinsya mula sa lugar namin sa Davao, sa isang bulubunduking bahagi ng Mindanao. Nang pinuntahan ni na Lolo, kumpirmadong si Tito nga. Subalit napakadungis na nito at hindi na makausap ng maayos.
Umiwas din daw ito nang makita sina Lolo at aktong tatakas. Ngunit nagawa nilang pigilan. Doon na po nagsimulang magkwento si Tito Dennis. Nangyari daw ito nang inutusan ni Lolo si Tito Dennis na iabot ang paunang bayad sa isang supplier ng bigas. May tindahan kasi ng bigas sina Lolo at Lola sa palengke. Nung araw na yun may lakad daw si Lolo, kaya si Tito ang nautusan. Madalas na sina Lolo at Lola sa bahay ng supplier na si Manong Bobby, pero first time ni Tito na makapasok doon. Sabi kasi ni Mama, hanggang bodega ng bigas lang sila palagi at hindi sila nakakarating sa bahay nito. Subalit sa araw na yun, hindi raw naabutan ni Tito Dennis ang matanda sa bodega nito. Sinabihan din siya ng mga trabahador na puntahan na lang sa bahay nito na nasa likod ng bodega. Dumaan si Tito sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng mataas na sementong bakod at ng pader ng bodega. Doon nakita raw po niya ang isang medyo malapad na bungalow type na bahay. Nasa isang property lang ang bahay at ang bodega. Subalit napakalinis tingnan ng likod na bahagi kung nasaan ang bahay. Ibang-iba sa medyo magulong harapan. Agad naman daw po siyang napagbuksan ni Manong Bobby at naiabot niya ang bayad. Pero nung papaalis na sana siya, niyaya siya ng matanda na pumasok muna at magmerienda. Mag-isa lang daw si Manong Bobby sa bahay at bihira lang magkaroon ng bisita. Pinagbigyan naman ito ni Tito. Pagpasok daw ni Tito, agad na kumuha ng kanyang pansin ang ilang mga rebulto at figurines sa may TV rack. May dalawang demonyong kulay ginto raw po na nakatayo sa magkabilang gilid ng TV. Nasa 2 talampakan ang tangkad ng bawat isa. Yung mga figurines naman po, may 1 pulgada hanggang 1 dangkal daw po ang laki. Merong gawa sa jade, tanso at ginto. May hugis centaur, minotaur, Chinese dragon, tapos 1 leon na may korona. Kinumpirma naman daw ni Lolo na may ganoong mga figurine at rebulto nga si Manong Bobby. Sabi raw ng matanda, isang kaibigang inchik ang nagbigay sa kanya ng mga figurines. Yung mga gintong demonyo naman, galing naman daw sa isang Briton. Hindi raw pwedeng magkamali si Tito sa halaga ng mga yon, Sir Jupiter. 100,000 o baka nga ilang milyon daw bawat isa lang sa mga gintong demonyo. Yung mga figurines naman daw, mababa na ang 30,000. Kaya raw po naisip ni Tito na looban ang bahay na yun at kunin ang isa sa mga rebultong demonyo. Tinanong din daw ni Manong Bobby si Tito kung umiinom ba ito. Tumango naman daw si Tito kasi mahilig talaga siya sa mga mamahaling alak. Niyaya siya ng matanda sa kusina. Binuksan yung hanging cabinet at nakita ni Tito na may koleksyon din pala si Manong Bobby ng mga iba't ibang alak. May mga mamahalin din daw po at may ibang walang label. Kinuha daw ng matanda yung bote ng Bacardi tsaka dinala sa mesa. Habang nagkikwentuhan, pasimple raw pong minamatsagan ni Tito Dennis ang bahay. Tinatandaan ang itsura at layout nito para madaling mapasok.
Naisip ko na swerte rin si Tito kasi hindi pa uso ang CCTV nung mga panahong iyon. Nire-review pa raw ng paulit-ulit ni Tito ang layout ng lugar pagkaalis. Tapos kapag nalalaman niyang papunta si Lolo kina Manong Bobby, agad itong nagpipresentang siya na lang ang pumunta. Para raw may pagkakataon siyang suriin pa ang lugar. Naka-4 na balik pa raw po siya doon para makasigurado. Hanggang sa dumating na nga yung gabi ng pagsasagawa niya sa planong panloloob. Hiniram ni Tito Dennis yung van ni Lolo. Paalam niya gagamitin ng mga kaibigan para pumunta ng resort. 3:00 ng hapon ito umalis para hindi magtaka si na Lolo. Nagpalipas muna ng oras sa kung saan. Tapos 1:00 ng madaling araw na nang pumunta kina Manong Bobby. Nasa isip daw niya noon, isang gintong demonyo lang ang kukunin. Sakto lang daw yun para di siya mahirapang magbuhat habang tumatakas. Kukuha na rin ng ilang figurines na kasya sa backpack. Siniguro muna niyang wala ng tao sa bodega at sa paligid. Inakyat ni Tito yung gate. Tapos sinira ang kandado sa loob para madali siyang makalabas pagkatapos ng racket. Maingat na tinungo ang bahay ni Manong Bobby at sinilip ang bintana sa may kwarto niya. Nang makita niyang tulog ang matanda, pumunta na siya sa pinto at sinira ang doorknob. Pagkapasok daw po ni Tito, una niyang nakita ang isang shot glass at 2 bote ng alak sa lamiseta ng sala. Yun ang mga boteng walang label. Nakuha raw ng mga ito ang pansin ni Tito, kaya't binuksan niya ang isang bote at lumagok. Napamura raw si Tito sa sarap ng hagod ng inumin sa kanyang lalamunan. Mahilig daw sa alak at nakatikim na ng iba't ibang inuming ilang dekada na ang tanda. Pero sadyang wala raw katulad ang sipa ng inuming yun sa bahay ni Manong Bobby. Lumagok pa raw siya ng isa, tapos nilapag yung bote sa lamiseta. Sigurado na raw siya noong babalikan niya yung inumin pagkatapos ng kanyang pakay. Tinuon na niya ang atensyon sa mga target. Kumuha ng 4 na gintong figurine at inilagay sa bag. Tapos kinuha yung gintong rebulto ng demonyo. Gabewang daw po ang tangkad. Medyo mabigat, pero yakang-yakang bitbitin ng isang kamay. Bumalik siya sa lamiseta. Dinampot yung isa sa mga bote tsaka maingat, pero dali-daling naglakad papalabas. Sana sinabihan mo na lang ako na gusto mo pala niyan, Dennis. Nagulat na lang daw po si Tito, Sir Jupiter, nang bigla niyang narinig si Manong Bobby pagkalabas ng pinto. Lumingali nga si Tito at nakita ang matandang nakatayo doon sa masikip na daan sa gilid ng bodega. Nakasandal sa sementong bakod. Hindi maintindihan ni Tito Dennis kung paano nakarating doon ang matanda. Bagamat may backdoor yung bahay, pero diretso na yun sa likurang kalye. Isa pa po, sinigurado ni Tito na nasa loob lang ng kwarto si Manong Bobby bago pumasok ng bahay. Kung lalabas man ito ng kwarto, mapapansin daw yun kasi malapit lang naman sa may sala. Hindi rin pwedeng sa bintana lumusot kasi may mga grills.
Kung sakali naman daw po na nakalabas nga ito nang hindi napapansin, paano naman ito nakarating bigla sa may bodega? Magulo ang isip ni Tito kakaisip kung paano nangyari yun. Tapos tuluyan ng sumampal sa kanya ang katotohanang nabulilyaso ang kanyang plano. Ginto na. Magiging bato pa ba? Dennis, tinraidor mo ako. Kalmado lang daw po si Manong Bobby, pero may diin ang mga salita. Napatingin si Tito sa mukha ng matanda at bigla raw pong dumagundong ang kanyang puso. Para bang alam ng kanyang kaluluwa na nahaharap siya sa matinding panganib. Hindi raw dahil sa nahuli siya, ngunit dahil sa isang bagay na hindi niya agad natukoy. Bagay na nalaman din niya makalipas lang ang ilang saglit. Naging mabuti ako sa inyo, Dennis. Bakit mo nagawa ito? Ramdam daw ni Tito ang lungkot sa boses ni Manong Bobby. Ngunit agad siyang binalot ng kilabot sa mga sumunod na nangyari. Ito na po ang hindi namin mapaniwalaan, Sir Jupiter. Bigla raw pong nagbagong anyo ang matanda. Kumulubot at nangitim ang kanyang balat. Humaba ang mga kuko at mga ngipin. Tapos namula at nanlisik ang mga mata. Di sigurado si Tito kung anong nilalang yun. Pero alam niyang hindi siya sasantuhin nito. Hindi raw makagalaw si Tito sa kinatatayuan niya. Ramdam na ramdam daw niya ang panginginig ng mga tuhod at ang malalaking butil ng pawis. Pinipilit ng isip na unawain ang lahat. Ngunit ang naintindihan lang ay mas mahalaga sa mga kinuhang gamit ang sariling buhay. Natauhan na lang daw si Tito nang makitang papasugod na si Manong Bobby. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi bumalik papasok ng bahay. Sa pagmamadali na bitawan niya yung rebulto, tapos hindi na malayang naihagis niya pala sa halimaw ang bote ng alak. Mabilis na sinara ang pinto at hinarangan ng sofa. Hindi niya alam kung paano niya nahila yung sofa, basta ang alam niya lang daw, kailangan kasi sira na ang doorknob. Nasa isip po ni Tito Dennis noon, dumaan sa may back door para makatakas. Ang kaso, hindi pa man siya nakakalagpas ng sala na itulak na ng halimaw yung pinto. Basa ng alak yung mukha niya at may ilang sugat gawa ng nabasag na bote. Tatakbo na sana si Tito pero nakalmot ang likod niya at hinablot ang kanang braso. Dahil din sa kalmot kaya naputol ang strap ng bag niya. Muntik na itong mahulog, mabuti at nahawakan pa raw ni Tito. Hinagis ni Manong Bobby si Tito pabalik ng sala. Tumama ang ulo, balikat at braso niya sa hardwood na TV rack. Nang makita niyang papunta na sa kanya ang halimaw, agad niyang hinagis ang kanyang bag. Tumama ito sa ulo ng matanda. Natigilan daw ito gawa ng matitigas na figurine sa loob ng bag. Natatarantang tumayo si Tito at humablot ng kung ano-anong mga gamit para ibato kay Manong Bobby. Mga figurines, mga libro, alarm clock at iba pa. Alam ni Titong walang panama ang lakas niya. Pero kahit papaano'y nagagawa niya itong patrasin. Ngunit lalong nanggigil yung halimaw at tumalon papunta kay Tito, Sir Jupiter. Naitulak daw siya patihaya sa tabi ng lamiseta at dinaganan siya.
Narinig niyang parang may natumba sa ibabaw ng lamiseta tapos nakita niya yung shot glass na nalaglag at nabasag sa kabilang dako. Pinagkakalmot daw siya ng halimaw tsaka sinakal. Pilit siyang pumapalag pero wala talagang sinabi ang lakas niya kumpara kay Manong Bobby. Purong kilabot ang nararamdaman ni Tito dahil sa itsura ng halimaw at sa nakaabang niyang kamatayan. Napapaiyak na lang daw siya noon kasi wala pa siyang nagagawang matino sa buhay. Panay barkada, bisyo at nakaw lang ang ginagawa. Tapos mamamatay lang sa kamay ng isang hindi mawaring nilalang. Manong, sorry na po. Hindi ko na po uulitin. Isasauli ko na po yung mga kinuha ko. Tapos ipakulong ninyo na lang po ako. Walang magawa si Tito Dennis kundi magmakaawa na parang paslit sa harap ng isang naglalaway na demonyo. Hindi siya sinasagot ng halimaw, bagkus ay puro ungol lang ang tugon nito. Ilang saglit pa, binuka ng matanda ang bungangang puno ng matatalim na mga ngipin at akma ng sasakmalin si Tito sa lieg. Ngunit bigla itong natigilan at inamoy-amoy si Tito sa may lieg, mukha at pati na sa bibig. Tapos tinitigan daw siya ng halimaw sa mata. Ininom mo yung alak? Hindi po maintindihan noon ni Tito Dennis kung bakit siya biglang tinanong ng halimaw ng ganoon. Hindi rin po siya makasagot kasi lunod pa rin siya sa kilabot. Ngunit dahil sa tanong, napatingin si Tito sa lamiseta habang nakatihaya at nakadagan sa kanya ang matanda. Nakita niyang nakaumang ang nguso ng bote sa gilid ng lamiseta. Hindi siya sigurado, pero mukhang natumba nang magpambuno sila ng halimaw. Nanginginig man, pasimpleng sinubukang amutin ni Tito ang bote habang naghihintay ng sagot si Manong Bobby. Nang mapansin siya ng halimaw, napalingon ito sa inaabot ni Tito. Ngunit sakto namang nahawakan na niya ang nguso ng bote at buong lakas itong inihampas sa ulo ng matanda. Sinundan agad ng saksak ang tagiliran ng halimaw gamit ang naiwang bahagi ng nabasag na bote. Buong lakas na itinulak ni Tito ang nakadagan at pinilit na makatayo. Hindi na raw po lumingon si Tito Dennis kay Manong Bobby, Sir Jupiter. Hindi rin niya alam kung bakit hindi siya hinabol. Basta ang naaalala niya lang, tawa ng halimaw ang umuugong sa buong bahay habang pilit siyang lumalabas. Paika-ikang lumabas ng pinto si Tito. Kumaripas sa may bodega, nagmamadaling binuksan ang gate tapos dumiretso sa van. Nakalayuman pero palagay ni Tito Dennis, hindi pa rin siya ligtas. Malinaw pa rin niyang naririnig yung tawa ni Manong Bobby. Paikot-ikot lang sa kanyang isip. Hindi muna umuwi si Tito at baka magtaka si Lolo sa mga kalmot na natamo niya mula sa halimaw. Mga kalmot na nagpapatunay na totoo ang mga nangyari. Hanggang ngayon nga po, Sir Jupiter, bakas pa rin sa katawan ni Tito ang mga peklat na ito. Ano yun? Teka, hinto muna natin ang pagbabasa. May narinig ba kayong kalabog? Ayun o. Nasa bubungan na naman yata namin yung aswang. Galit tong aswang na to sa mga hindi nagsusubscribe sa kwentong Takip Silim eh. Meron pa bang hindi nakasubscribe sa inyo? Mag-subscribe ka na, baka mamayang gabi nasa bubungan mo na yung aswang. Shoo! Shoo!
Sabi lang daw niya kina Lolo sa tawag. Ilang araw muna siya sa bahay ng isang kaibigan. Hinatid niya lang ang van sa bahay noong oras na alam niyang nasa palengke sina Lolo. Sa isang mumurahing inn siya na malagi habang nagpapagaling. Akala ni Tito Dennis poproblemahin na lang niya si Manong Bobby pagka-uwi sa kanila. Nasa isip daw po kasi ni Tito noon, malamang magsumbong ang matanda kina Lolo. Ang kaso, ibang problema ang dumating. Ikatlong gabi, matapos ang nangyaring panloloob sa bahay ni Manong Bobby, may napansin si Tito na kakaiba sa kanyang sarili. Nilagnat daw po siya, nanginig ang kasukasuan at sumakit ang ulo. Hindi rin maipaliwanag ngunit lumalakas ang kanyang mga pangdama. Halimbawa raw po, malinaw niyang nadidinig ang mga tao sa kabilang mga kwarto ng inn. Maging ang mga staff sa lobby at mga sasakyan sa labas. Naghahanap rin daw po si Tito ng kilawin. Lalo siyang nagtataka kasi nasa isip niya, gusto niya ng kilawing baboy na walang suka, gulay at anumang pampalasa. Gusto niya ng karne, yung sariwa, mamula-mula at may konting dugo. Sunod na lang daw niyang namalayan ang sariling pabalik na ng tinutuluyang kwarto. Bitbit niya ang ilang supot ng mga biniling karning baboy at baka. May kasama ring dugo at iba't ibang mga laman loob. Di maiwasan ni Tito na mandiri sa sarili, lalo na po habang tinititigan ng mga nakahaing karne. Kinamumuhian na rin ang sarili kasi naiisip niyang natutulad na siya kay Manong Bobby. Ngunit hindi niya alam kung bakit sarap na sarap siya habang nilalantakan ang mga hilaw na laman. Kulang na nga lang daw po, ipagtulakan niya ang mangkok ng dugo sa mukha. Gusto na raw niyang umuwi noon pa lang, pero hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag kina Lolo ang lahat. Nang maubos ang pera, napilitan siyang lumabas sa tinutuluyang inn. Ilang araw na nagpalaboy-laboy habang gutom kasi wala na rin siyang pambili ng sariwang karne. Hanggang isang madaling araw, nagkamalay na lang daw siyang katabi ang katawan ng isang batang babae. Puno ng kalmot ang katawan nito. Gula-gulanit ang damit, wakwak ang tiyan, at simot ang lahat ng laman loob. Hindi maalis ni Tito Dennis sa kanyang isip ang nakabukas na sikmura ng bata at mukha nitong parang nakatitig sa kanya. Ito ang mismong imahen na gumupok sa isip ng tiyuhin ko. Ayos lang daw sa kanya na lumayo-layo at mabuhay sa sariwang karne ng hayop. Ngunit hindi niya matanggap na kumain siya ng laman ng tao, ng isang batang walang muwang. Pinilit niyang dalhin ang sarili sa isang napakaliblib na lugar sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Doon siya nagpagala-gala sa loob ng maraming taon. Panay mga hayop sa gubat ang ginakain, ngunit minsay may nadadali ring mga hikers kapag hindi nakakapagpigil. Hanggang sa namukhaan nga siya ng isa sa mga aakyat sana ng bundok at ibinalita kay Lolo. Noong una, hindi naniniwala sina Lolo at Mama. Isip nila, baka nawala lang talaga sa tamang pag-iisip si Tito Dennis.
Ngunit nagpumilit si Lola na ipatingin si Lolo sa isang albularyo. Doon, napaluwaraw ng albularyo si Tito ng isang itim na bato. Nawala ang pagkaaswang ni Tito. Hindi na ito hayok sa karne. Ngayon nga panay gulay na lang ang kinakain nito kasi natitrigger ng karne ang kanyang trauma. Si Manong Bobby naman po nagpatuloy bilang supplier ni na Lolo matapos ng panloloob ni Tito. Pero hindi rin nagtagal at lumipat na raw ito ng ibang lugar. Sabi ni Mama, hindi na ito naabutan ni Tito nang makauwi. Gaya po ng sabi ko kanina, Sir Jupiter, hindi pa rin po nakakausap ng maayos si Tito hanggang ngayon. Ngunit hindi naman po siya nananakit, lalo na sa amin o sa mga paslit kong kapatid. Hinihiling ko lang na sana balang araw magawa niyang tuluyang malagpasan ang trauma ng pagkaaswang. Pagkaaswang na hindi niya sadyang manakaw. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa sa kwento ni Tito. Sana po magtagal pa ang channel ninyo at marami pang kwentong mabigyan ninyo ng boses.